Sa episode natin ngayon, mala teleserye to. Bakit mala teleserye? I believe, napanood nyo na to sa mga teleserye. Ako hindi ko pa napanood. Pero, based sa story na maririnig nyo ngayon, mapapanood ninyo, mala teleserye. Believe me, siguro mala teleserye rin yung buhay mo. Pero, paano? Ayokong magbigay ng spoiler. Samahan nyo akong tuklasin kung ano itong mala teleseryeng buhay ng OFW na special guest natin for today. Ano pong pangalan ninyo? Angelica po kasi. Angelica. Gano'n nakatagal sa abroad? 11 years po. 11 years. 3 years po sa Malaysia. Malaysia? 8 years dito. 8 years dito. Opo. And taga saan po kayo sa Philippines? Mindanao po, Bukidnon. Mindanao, Bukidnon. Opo. Anong reason kung bakit nag-decide ka na? Nag-decide po ako na mag-abroad dito sa Hong Kong kasi nung panahon na 4 po ang anak namin, kaso lang yung asawa ko, tricycle driver lang siya. So, hindi na po sapat yung kinikita niya. So talagang kailangan... Kaya, opo, nag-decide po ako na... Pero bakit Malaysia yung una mong napili? Hindi po, bali HK po muna ako, 2 years. So 2 years ka muna dito. Opo, tapos... Pero bakit Hong Kong yung napili mo nung una? Kasi po, malaki ang sweldo. Yun lagi dito no? Opo, Malaki yung sweldo, ang saka may sweldo. day off, di ba? Opo. And then, pagkatas ng 2 years, doon ka naglipat sa Malaysia or... Nung nag 2 years po ako sa amo ko, una kong amo, doon po ako na-depressed. Bali po, kasi yung time na yun ay bawal mag-cellphone, tapos 5 hours lang ang tulog ko. Kahit sa Hong Kong yan, ganyan Opo. yung bawal mag-cellphone. Tapos yung amo ko pong babae, China po siya, hindi marunong mag-English. So, ang hirap po makipag-communicate sa kanya. Tapos yung time na, sabi ko, tiisin ko kasi para sa pamilya. So, natiis ko po yun, natapos ko yung kontrata. After no, naghanap ako ng amo na bago. 5 months lang po ako doon ako na-depress kasi nalaman ko nga po na may kinakasama yung, yung asawa ko. Okay, yung, so bago tayo pumunta dyan. Pero kailan ka pumunta ng Malaysia? after po nung na-depress ako, So umuwi ka pa po ba? umuwi ako ng Pinas na pasok po ako ng Mintal ng 1 month. Totoo. Sa Mintal, opo. So, okay. Nandiyan na tayo sa pinaka-exciting part. Opo. So, bago ka mapasok sa mental, bago ka ma-depress, ano po ba muna yung nangyari? Bali po yung anak ko, nalaman ko sa anak ko na yung nag-alaga sa kanila, kinuha ng bayaw ko yung nag-aalaga sa kanila, yung kumari namin. Tapos nagsabi yung anak ko na nakita daw na naghahalikan sa kusina yung papa niya tsaka yung nag-aalaga sa kanila. So nung time na yun, wala po ako mapagsabihan kahit mga kapatid ko, wala ako napagsabihan, sinarili ko lang po yun. Tapos nung umabot na sa point na hindi na ako makakain, saka iisip, tapos ang ginagawa ko po, dasal lang ako ng dasal hanggang sa hindi na ako kumakain. Sabi ng amo ko, hindi ka na kumakain, ano bang ginagawa mo? So talagang naturete na yung utak mo Opo, talaga? hindi na po ako nakakatulog. Tapos po, may naririnig na po akong boses na bumubulong sa akin na tumalon ka Pero dyan sa building. kinumpronta mo yung mister mo na to, hindi mo, yung sinumbong ng mga anak mo na... Kinumpronta ko po siya, pero Ano sabi niya? po niya, chismis lang daw yon, wag daw ako makikinig. Kasi nachichismis lang daw sa inuman, na hinatid niya yung babae, ganon. So, pero and then, umuwi ka ng Pilipinas? Or Umuwi ako, nagbakasyon po ako ng 2 months ano doon. yun, parang sorpresa or hindi? Hindi po, alam nila na Alam uuwi nila. ako kasi naghanap ako ng amo. So, bumalik pa ako sa amo ko, nag 5 months lang ako, doon na nangyari na hindi na ako makakain. Tumawag na ang amo ko ng ambulance kasi hindi ko na makontrol yung katawan ko. Parang may nagmamayari na sa katawan ko na iba. Opo, na-possess na po ako. Pero saan ka dinala sa mental? Dito sa Hong Kong? Dito sa Hong Kong po. Opo, Ilang months 14 ka days dyan? ako dito sa 14 days? sa Mintal sa Hong Kong. Can you imagine that? So, Opo. sabi ko, yun yung reason kaya sabi ko, mala teleserye. Bakit? Imagine niyo yun. Yung binabayaran nyo para mag-alaga ng anak. Yun pa yung, sabihin natin, aagaw ng mister mo. Can you imagine that? Sa case mo, gano'n na gano'n. Opo. Diba? And then, paano ka napunta dito sa help center? May nag-evangelize po sa akin sa swimming class ng alaga ko po. Hindi sa mental, diba? Hindi po. Hindi. Sa swimming class po sa Causeway Bay, nabigyan ako ng depression po na leaflet. So, Tamang-tama pero, po. ano yun, paglabas mo ng mental, depressed ka pa rin nun? Inuwi po ako sa Pinas po. Inuwi ka sa Pinas. Bali doon po ako ng 1 month.
nagpagaling. Mm. Tapos nag-medication po ako, naka-recover ako. After naka-recover ako, saka ako nag-Malaysia 3 years. Okay. Pero saan mo na kita yung health center? Sa Malaysia o dito? Dito po. Dito, so bumalik ka ulit Opo, dito sa bumalik Hong Kong? ako, kinuha ako ng hipag ko. Mm. Kasi kambal yung alaga niya, kinuha niya ako. So, dito ko po nakilala yung health Health center. center. Na bigyan ako ng leaflet na depression, tama-tama. Sabi ko, gusto ko dito. Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, sige, attend ka. Tapos, nung time na yon, nahulog po yung cellphone nung nag-evangelize sa akin, nawalan po kami ng contact. So, tamang-tama po, sabi ko, Lord, kung talagang dito mo ako dinadala, nagpe-pray po ako na, sabi ko, kung talagang dito mo ako dinadala, pupunta ako, sabi kong ganon. Tamang-tama po, kinabukasan, nung nag-pray ako, nakita ko po Nakita yung mo agad. nag-evangelize dun sa building po namin mismo. So talagang amazing. Pero para sa'yo, bilang isang OFW na napunta na sa mental, Opo. niloko ng asawa, naging depressed, naturete yung utak, basically nasa pinakamalalim na nahukay. Gaano kahalaga itong health center na to para sa mga OFW na dumadaan rin sa depression? Sobrang napaka-importante po na makarating ako dito sa health center para sa akin po. Dito po natutunan kung paano po mai-apply yung pagpapatawad sa tao. Katulad po nung napatawad ko na po yung asawa ko, umuwi ako last July, nag-usap po kami, sabi ko, binibigay ko sa kanya yung kapatawaran ko. Patawarin din niya ako kung may mga nagawa man akong mali. Tapos nanghingi din po siya ng patawad sa akin, nagkapatawaran po kami. So meaning to say, napakaganda ng health center para sa mental health. Opo. Yun po yung reason kaya we call yung attention nyo rin. Kayo po na nanonood sa amin right now. And then, daming tumatakbo dyan sa isip ninyo. Yung health center natin ay para sa mga OFW. Kayo po na nade-depress. Kayo na, siguro, katulad sa case niya, meron nang bumubulong sa inyo na magpakamatay kayo. Yung dami pong Pinoy dito sa Hong Kong na nagpapakamatay. Huwag nyo munang tapusin yung buhay ninyo. Bigyan nyo muna ng chance yung health center na ito. Visit us kapag walang nangyari. Hindi po namin kayo uobligahin na bumalik. Just try. Wala naman pong mawawala. Kung itatry mo with sincere heart, meron pa kaming ipapromise na mawawala. Ang mawawala, problema ninyo. Ang mawawala, yung mga alalahanin. Katulad niya na mentally okay na, ganun din yung gusto ng Diyos sa inyo. Meron kayong peace sa isip ninyo. That's why visit us. Kung may kailangan kayong information sa amin, kontakin nyo lang po kami at nandito kami para tulungan kayo. Tingnan nyo po, paganda ng paganda yung episode natin ng Be Empowered. So, please, sa mga susunod na episode, subaybayan nyo po ulit kami. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Bye-bye. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.